Mga kwento ni Felmo. Dekada 90, Talibon, Bohol. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Lalo na sa mga kagiliw nating tagapakinig. Ako po si Sandro. Kasalukuyang nasa abroad. At nagiging palipas oras ko na ang pakikinig ng kwentong kababalagan. Pangpuksa ko lamang po ng lungkot at pagkabagot sa ibang bansa. Lalo na ang pagkamiss ko sa aking pamilyang nasa Pilipinas. Sa panahong nabanggit, 3 buwang buntis ang asawa ko na si Edna. Tuwang-tuwa ako noon dahil unang anak namin ito. Mula sa pagsasama namin ng halos 5 taon. Akala ko pa nga noon na may diferensya ako. Napagalaman kong ang asawa ko lang pala. May deformation pala sa kanyang matres kaya hirap sa pagbubuntis noon. At ayon sa doktor, ang pagdadalang tao niya daw ay tiyamba. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi na masusundan ito ng isa pang bata. Naalala ko pa noon nakakabukod pa lamang namin ang bahay. Sumilong din kami ng matagal sa biyenan ko pagkatapos ng kasal. Alam niyo na, nag-iipon pa kasi kami noon. Hindi naman sana mapapaaga ang kasal namin kung hindi lang kami nahuli ng tatay ng asawa ko na naghahalikan. Kahit hindi reasonable ang dahilan pero pinakasal talaga kami. Kaya ayun, kahit hindi ako handa, napilitan na lang. Total, mahal ko naman si Edna. Malapit lang ang lugar namin sa hangganan ng Talibon at Bien Unido. Pero nasa kanluran banda. Kumbaga, bukid pero may maayos naman na daan. Ang bahay namin mag-asawa ay hindi pa nga tapos nun. Wala pang finishing. Wala pang bubong ang kusina. Konkreto yon na may isang silid lang at sakto sa laki na sala. Basta yung sapat lang bilang panimula sa pagbuo ng bagong pamilya. Ilang distansya sa bahay, kalsada na kung saan may iilang mga bahay doon na magkakalayo. Bali itong lupang pinagtayuan namin ng bahay, bigay ng mga magulang ni Edna. Hindi maganda ang lupain gawa ng padahilig yon. Pero kahit papano, may matatawag na kaming amin. Ang likod nito ay masukal na kakahuyan. Sa itaas banda yon. Hindi pa kami nakakapagpakabit ng kuryente, kaya nagtsatsaga muna kami noon sa may gasera. May trabaho ako sa Talibon. Sumasama ako sa Tatay Samuel sa pananagat. Dapat ay pag-aaralin ako sa kolehiyo, pero naudlot yun gawang napaagang pag-aasawa ko. Ang edad ko na mag-asawa, 17 taong gulang. Yung asawa ko ay classmate ko lamang nung high school. Madalas na iiwan si Edna sa bahay. Ginagabi na kasi ako sa pag-uwi. Minsan, may sinabi siya sa akin. May matanda o manong babae na laging napapadaan. Tapos tumititig sa kanya. Sinabihan pa si Edna na malusog daw ang bata sa kanyang sinapupunan. Napaka-weirdo naman nun, sabi ko sa kanya. Pero hanggang daan lamang umano. Hanggang sa nag-5 buwan na ang tiyan ng asawa ko. Ang tatay ko noon ay hindi na ako pinapasama sa pananagat. Pero tinutulungan ako ng mga magulang ko sa gastusin. Alagaan ko na lamang daw muna yung asawa ko noon. Matagal daw kasi nabuntis si Edna. Tapos 5 buwan na ang tiyan. At sa puntong yun ay masela na daw ang 5 buwan. Hindi lamang sa pagbubuntis, kung hindi ito din umano ang panahong napakabango na para sa aswang ang laman ng kanyang sinapupunan. Tinawanan ko ang tatay ng mga sandaling yon. Kaso giniit niyang may aswang daw sa lugar namin. Dati pa daw itong gumagala.
Katunayan ay noong ipinagbubuntis pangaraw ako ng aking ina. Inaswang si nanay. Mabuti na lamang daw at nagkataong hindi na nagat si tatay noon. Kahit medyo hindi ako naniniwala, magpaganon ay sinunod ko na lamang siya. Ayun, binantayan ko ang asawa ko. Base din sa ipinag-uutos ng tatay Samuel, magpausok daw ako kada gabi. Lagyan ko daw ng mga dahon ng kalamansi o hindi naman kaya kahel. May mga tanim naman sa paligid na kalamansi. Yun lamang ang nilagay ko noon. Napakabango ng paligid. Mantakin nyo, kalamansi yun. Gabi-gabi yun. Hanggang sa isang hapon nata yun, bigla na lang sumigaw ang asawa ko. Kasalukuyan ako noong nagtatanim ng gulay. Kung hindi ako nagkakamali, okra yun. Kagad ko namang tinungo si Edna. Nakita ko siya sa silid na sapo ang tiyan at nakasimangot ang mukha. Para bang hirap na hirap. Kagad ko namang tinanong kung anong problema. At ang sabi niya sa akin ay masakit umano masyado ang kanyang tiyan na para daw tinusok ng kung ano. Tarantang-taranta ako noon. Siyempre hindi pa niya kabuhanan. Hindi ko naman siya kayang buhatin. Kasi tumaba na talaga si Edna. Ang ginawa ko ay lumabas ako ng bahay. Humingi ng tulong. Doon ako sa kalsada nagpunta. Habang paparating ako ay nahagip ko ng tingin ang isang matandang babae sa isang puno malapit sa bahay. Dulot ng pagtataka ay huminto ako. Sinipat ko itong maigi. Nakita niya siguro ako kaya, ayun, bigla na lang umalis. Sinundan ko pa ito ng tingin. Patungo yun sa likod ng bahay hanggang sa naglaho na lang sa gubat. Binalikan ko ang asawa ko. Nagulat ako. Paano ba naman kasi? Kalmado na siya. Katunayan ay nakakatayo na nga at kasalukuyan pa noong umiinom ng tubig. Edna, masakit pa ba? Tanong ko. Ang sabi niya naman, hindi na daw masakit ang kanyang tiyan. Sigurado ka? Talaga ba? Oo, hindi na. Bigla na lang nawala eh. Ewan ko. Kala ko nga makukunan ako eh. Tugon niya sa akin nun. Kita ko ang balisang mukha. Sabi ko naman, may nakita akong matanda sa labas. Sa bandang bakuran kung saan may puno doon ng madre kakawa. Sandro, hindi kaya aswang yung matandang yon? Si nanay bumisita nung nakaraang buwan eh. Mag-iingat daw ako sa aswang. Maglilimang buwan na daw ang tiyan ko. Malalaman naman daw kapag may aswang dahil sa sakit na yung tiyan eh. Hindi kaya aswang yung laging napapadaan dito? Wika ni Edna nun. Ako, kahit hindi naniniwala sa ganyan, niloko ko na lamang ang sarili ko. Inisip kong totoong may aswang nga at posibleng yun nang matandang nakita ko. Kinabukasan noon, umuwi kami ng bayan. Doon mismo sa bahay ng mga magulang ko. Ayoko sabihanan dahil lang susungit. Nung nakikisilong pa nga kami sa kanila, hindi ko nakitang hindi nakasimangot yon. Parang galit sa akin. Samantalang sila naman ang dahilan kung bakit kami nakasal kaagad eh. Tapos lumalabas ngayon na parang hindi nila ako gusto. Doon kami nanatili sa bahay namin. Sa ikalawang araw, dinulog ni tatay si Edna sa isang albularyo. Kasama ko noon. Yung albularyo, malapit lang sa amin. Ang pangalan nito, Puloy. Binatang albularyo yon. Ewan ko kung bakit hindi nag-aasawa. Pero ayun, sa naririnig ko sa tatay, may taas daw kaya hindi nakapag-asawa.
Ganun daw talaga ang may tahas o yung tinatawag na divino. Ayon kay Puloy, inaaswang nga daw ang asawa ko. Mabuti at nailikas ko daw sa lugar. Dahil sa ganoong sitwasyon o mano, ay namarkahan na ng aswang ang bahay namin sa bukid noon. Madali na lamang sa aswang ang pagpasok at isagawa nito ang pagkuha sa sanggol sa sinapupunan ko. Mas ikabubuti daw kung nasa bahay lang muna ako ng mga magulang ko. Pero wag umanong pagkakumpiyansa. Dahil sa oras na mag-akda ng aswang ng bibiktimahin, ito talaga ang pupuntiryahin at hindi na babaling sa iba. Binigyan pa ako noon ng garapa. Maliit lang yon. May lamang mga tipak ng kahoy kasama ng konting langis. Ang sabi ni Puloy, himag daw yon. Pangontra sa aswang. Sa oras na may umaligid daw na aswang ay malalaman namin. Iinit ito at kukulo. Ang iba pa nga daw ay pumuputok ang garapa. Yan ay kung nasa delikado ng kalagayan ng isang biktima. Ayun, bantay sarado sa amin si Edna. Naantala pa nga ang kinabubuhay noon nila Nanay Rosa at Tatay Samuel. Paano ba naman kasi? Pati sila, nagbantay na rin. Ang kapatid ko namang babae ang sumusuporta sa amin noon. Matanda yun sa akin at nakapagtapos ng pag-aaral. Kasalukuyang guro sa lugar namin. Katulad ng ginagawa ko noon sa bahay namin sa bukid. Nagpapausok kasama ng tatay. Yung kapitbahay nga namin noon ay reklamo ng reklamo. Itong tatay ko, hinaluan ng gulong ang apoy. Siyempre sino ba namang hindi sisimangot sa amoy nito? Mabuti sana kung mahangin na mga sandaling yon. Habagat kaya kulob na kulob ang lugar. Pinaintindi naman ng tatay. Kamag-anak lang naman namin yon. Pinsan ko lang, si Kuya Ramon. Nang makausap nga ng tatay ito, tumulong na rin ito sa pagpapausok. May sinabi pa si Kuya Ramon. Noong isang gabi daw habang nasa labas siya ng bahay, may napansin siyang umaaligid sa bahay ng magulang ko. Napagtanto niyang aswang yon ng tamaan ito ng ilaw. Kaya pala, dahil naroroon ang asawa kong buntis noon. Ayun, maging ang iba pang mga kapitbahay, tumulong na rin. May nagsabi pa nga na sobrang abusado na ng aswang. Noon pa daw ito namimirwisyo. Katunayan ay may napatay na umano itong isang buntis. Wala namang ibang mapagbibintangan kung hindi aswang lang. Dahil nakuna ng babae at wala ng bata. 6 na buwan daw ang bata noon. Naging magaan ang loob ko noon. Sino ba namang hindi? Maging mga kapitbahay namin nakabantay na rin Ayon din kasi sa kanila, sobrang agresibo umano ng aswang. Mga isang linggo, dinugo ang asawa ko, Sir Seth. Umaga yon. Akala ko pa nga, nakunan na. Isinugod pa ito sa ospital. Mild bleeding lamang umano. Kapit na kapit pa rin ang bata. Hindi ko alam kung ano ang naging dahilan. Basta ayon sa doktor ay may sugat umano sa masela ng asawa ko. Nakansyawan pa nga ako noon. Akala nila may nangyari pa rin sa amin kahit nabuntis na yung asawa ko. Napailing na lang talaga ako, Sir Seth. Paggawi namin sa bahay, naroon si Puloy. Nawindang kaming lahat noon. Kamunti ka na makuha yung batang yan Tingnan niyo yung bubungan niyo. Wika ni Puloy noon. Si Tatay Samuel, ako at ang Nanay Rosa ay sabay na napatingala noon. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Seth. Yung bubong namin na yero, may siwang na ito.
Nakatapat mismo yun sa sala kung saan kami natutulog ng asawa ko. Panay bitaw ng mabigat na salita ni Puloy. Napakalakas umano ng aswang na yon. Posibleng na manipula umano kami kagabi at hindi na malayan ang paglangit-ngit ng yero. Napaka-imposibleng manong hindi kami nagising nun. Doon ay nakapagdesisyon si Puloy na manatili sa bahay namin hanggang sa isilang ang anak ko. Baka kasi mabigyan uli ng pagkakataon ng aswang at yun na ang sandaling makuha ng anak ko. Nagtanong naman ako noon kung bakit hindi natuloy ang pagkuha sa anak ko kung nabigyan ito ng pagkakataon. Siyempre mapapatanong ka eh. Naroroon na eh. Nahawi na nga yung bubong eh, nang wala kaming kamalay-malay. Hanggang sa itinuro ni Puloy ang altar namin. Gulat na gulat ako dahil yung garapa na may lamang humag, basag na yon. Nanlilimahid pa nga sa langisang dibisyon ng altar. Ayon kay Puloy, kung wala ang lana na yun sa bahay, ay posibleng matuloy ng nilalang ang balak nito. At dahil nga sa pagkulo at sumabog pa ang garapa, naamoy ng nilalang ang baho na siyang ayaw na ayaw niya. Muli akong binigyan ng himag. Nasa loob din yun ng garapa. Ang sabi ni Puloy, kung ganun katapang ang aswang, dapat ay pahiran ko daw ng lana ang tiyan gabi-gabi. Pero hindi pa rin siguradong ligtas si Edna. Gawa nang ang aswang umano ay hahanap at hahanap ng paraan, lalo na't alam ng may pangontra nun. Tiyak na gagawa ito ng plano kung paano maisagawa ng maayos ang hakbang. Posibleng yung aswang na yon may karunungan. Dahil kung hindi pa, sa usok pa lamang sa labas ay matatakot na ito pero hindi nangyari yon. Tila ba sanay na sanay ang nilalang na yon? Ituloy niyo pa rin yung pagpapausok. Kung hindi ako nagkakamali, kung saan kayo nakatira, doon din malapit nakatira yung aswang na yon. Bakit kabisado niya kayo? Di ba, nabanggit mo Edna na madalas napapadaan yun sa inyo? Sa ikatlong araw, kung walang bibisita dito, ako yung bibisita sa bahay niya. Wika ni Puloy nun. Kagad na nagmungkahi ang tatay na sasama siya. Pero hindi pumayag si Puloy. Kapag sumama sa kanya ang walang kaalaman, madali siyang mamamatyaga ng aswang. Mabuti na lang umano yung nag-iisa dahil kampante siya sa sarili. Wala siyang iisiping iba kung hindi ang sarili lang. At kung nag-aalala man daw kami, hindi dapat yun mangyari dahil kayang-kaya niya ang aswang na ito. Para na rin umano matahimik at maging kampante ng mga tao. Matagal na umanong tinutugis ng pamilya nila ang aswang na ito pero sobrang ilap daw. Ngayong posibleng doon nakatira sa kung saan nakatirik ang bahay namin sa bukid, magiging madali na lamang daw sa kanya yon. Hindi na nagbigay ng komento pang tatay. Ako naman, wala ring nasabi. Bagkos ay binalot ako ng pagkamangha noon kay Puloy. Tingin ko, wala pang 30 si Puloy. Pero ganoon ito kapanatag sa sarili na kayang puksain ang aswang. Doon nga nanatili si Puloy. Pero tuwing gabi lang ito. Sa beranda siya natutulog noon. Wala namang sandatang dala. Basta kasywal lang. Kung titingnan ay parang hindi mapagkakatiwalaan. Pero napakapulido magsalita. Unang gabi, wala. Pero sa ikalawang gabi, habang natutulog ang asawa ko noon at kasalukuyan akong nagpapaantok sa likod ng bahay, bigla na lang may kung anong hanging malakas ang tumama sa mga puno nun. Tapos yung mga asong naglalampungan sa kapitbahay namin, nagpulasan ng mga ito.
na para bang may bumato. Takang-taka ako nun. Iba ang nararamdaman ko sa paligid. Parang ang hirap huminga. Hanggang sa nakita ko si Puloy. Naglalakad ito sa mga halaman namin na santan. Ang kamay nito ay nakaangat nun. Kaagad akong lumapit sa kanya pero... "Pumasok ka sa loob! Dali!" wika niya. Naudlot yung paglapit ko. Lumihis ako patungo sa bulwagan ng bahay. Kaagad akong pumasok sa loob nun. At kung hindi ako nagkakamali, may aswang sa paligid. Akma ko nang gigisingin si Edna pero nakadilat na pala ang mga mata nito. Tapos ay sapo niya ang tiyan. Ang sabi ay parang kumikirot daw ang kanyang tiyan nun. Nariyan siguro sa labas yung aswang. Si Puloy kumilos na Edna. Teka, naku, tulog pala sila tatay. Tumingin ako sa altar pagkasabi ko nun. Nagulat ako. Kitang-kita ko na kumukulo ang laman ng garapa. Sumasayaw-sayaw pa yon. Nawari ba'y may lindol? Kaagad kong kinuha yon. Nabitawan ko kaagad gawa ng sobrang init nito. Parang humawak ako sa hawakan ng kawali na nakasalang sa nagliliyab na apoy. Kumuha ako ng tela. Doon ko dinampot. Inilipat ko ito sa tabi ng asawa ko. Mantakin niyo, Sir Seth. Yung asawa ko pagkahawak sa garapa. Hindi ito napaso. Oo, mainit daw pero hindi naman daw ganun kalala. Pero kapag ako ang humawak, sobrang init. Ewan ko ba? Paki-comment na lamang dito kung bakit naging ganun. Pero sa isip ko noon, baka para lang talaga yon sa pangproteksyon sa asawa ko. Kaya sa kanya ay walang reaksyon ito. Ilang saglit lang ay sumilip ako sa bintana. Nakikita ko si Puloy doon. Kinukumpas ang kamay nito. Sabay duranan kung ano. Para bang dumura ng hangin. Basta parang baliw tingnan pero habang nangyayari yon, nakakarinig ako ng mahinang tinig na para bang tunog ng tuko. Pero nakakakilabot pakinggan. Walang ano-ano. May kumalabog sa likod ng bahay. Nagulat ako noon dahil nga malakas ang kalabog na ito. Na siya namang dahilan kung bakit nagising si Nanay at Tatay Samuel. Lumapit ang mga ito sa akin at nagtanong kung anong nangyari. Sabi ko, may aswang. Si Puloy ay nakita kong bigla na lang tumakbo patungo sa may likuran. Kung kaya naman ay lumabas kami ng bahay ni Tatay. Nagtungo doon habang bitbit ng Tatay ang itak. Nang makarating kami sa likod, nakita namin si Puloy na nakatayo at nakaduro ang kamay sa isang direksyon. Tapos ay may tinatawag itong pangalan na hindi ko maintindihan. Pagsipat ko kung saan nakaduro ang kanyang kamay, nakakita ako ng isang babae na nakahubot-hubad. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nakasandal pa yon sa isang puno na waribay hilong-hilo nun. Hindi yun matanda. Yung inaakala kong matanda kagaya ng sinabi ng asawa ko, hindi pala. Nasaan yung tao ito? Balingkinitan ang katawan at kitang-kita ko pa ang maselang bahagi. Tinatamaan ito ng ilaw mula sa kusina. Habang nakaduro ang kamay ni Puloy sa babae, unti-unti siyang lumapit dito. Huli kang animal ka! Kala mo makakatakas ka pa? Manong Samuel, kumuha ka ng tali. Mungkahi ni Puloy. Kagad namang kumuha ng tali ang tatay ko. Alam ko na kung para saan yon. Akala ko pa, si tatay ang tatali sa babae. Aba, hinagis sa akin ng lubid. Ako ang inutusan. Teka tay, ikaw na lang.
Ikaw na lang, anak. Ikaw naman yung malapit eh. Langhiya. Naduwag yung tatay ko. Ang tapang pa nitong magsalita pero nang makita ang aswang, umatras ata yung pagkalalaki. Hindi kaya nahiya lang siya dahil nakahubot-hubad ito. Nakikita ko namang hindi makatingin ng diretsyo. Hindi na lamang ako noon nagreklamo pa. Lumapit ako sa babae pero sumambulag talaga sa akin ang napakabahong amoy. Sobrang baho talaga. Masahol pa ito sa amoy ng dumi. Nakakasuka yun pero tiniis ko lang. At noong akma kong tatalian ng babae, bigla na lamang itong nagmakaawa. Huwag daw namin siyang saktan. Wala daw siyang masamang motibo sa lugar. Sinundan lamang umano niya ang kanyang lola. Pipigilan niya sana ito dahil nasa peligro din ang lola niya. Alam niya daw na may nanghihimasok na albularyo noon. Sabi ko na nga ba hindi nag-iisa yung aswang. Apo to. Totoo ba yung sinasabi mo, Binibini? Teka, anong pangalan mo? Susan. Susan po. Pasensya na po. Pero wala talaga ako masamang sadya. Yung lola ko lang pero wala po siya dito. Hindi ko alam kung nasaan na siya. Umalis kasi ito at alam kong yung buntis na naman yung punteriya niya eh. Lagi ko po yung sinasabihan na wag na lang hamakin. Sa iba na lang. Pero hindi po siya nakikinig sa akin. Magaling. Kinain mo na din ang mga sinabi mo. Ano? Wag na lang hamakin yung babaeng buntis at sa iba na lang kamo. Ibig sabihin, likas na talaga sa inyo yung manalasa, ano? At dahil sa akin, nag-aalala ka sa lola mo. Tama ba? Ipagpalagay na lang nating wala kang motibo rito. Pero sa iba meron. Sige, itali mo. Naguhugas ka pa ng kamay, aswang ka. Wika ni Puloy habang inuutusan ang babaeng yon. Ako naman noon ay tinali ko na lamang ang babae. Aminado akong nakakaawa ang mukha niya. At in fairness, maganda siya at maputi. Medyo maganda din yung alindog ng kanyang katawan. Mabaho nga lang talaga. Matapos kong matali yon, kinalad ka dito patungo sa bahay nila Puloy. Pinasunod ako ni Puloy habang ang tatay naman noon ay sinabihang ang asawa ko daw ay ipasok ng silid. Huwag daw lalabas. Mabuti na lang at walang nakakita. Kung meron pa talaga, mabubulabog ang lugar. Akalain mga rapist kami nun. Mantakin nyo, nakahubot-hubad kaya yon. Magiging totoo lang ako. Dahil yun naman talagang nangyari. Magiging totoo din ako na nawala ang pagkatakot ko nun. Alam niyo na siguro yung dahilan. Hindi tayo maiwasang magkaroon ng maduming pag-iisip. Nang makarating kami sa bahay nila Puloy, ang nanay ng albularyo ay nagulat. Nagtanong pa yon kung sino ba ang dalang babae. Sinabi naman ni Puloy na aswang. Doon ito iginaid o tinali sa likod ng bahay. May kamalig doon na kung saan ito ang tanggapan ni Puloy ng mga pasyente niya. Silyado naman kaya hindi makikita. Bali parang bahay na din yung kamalig na yon. Hindi ko kinaya. Napili kong tabunan ng kanyang katawan. Matapos noon ay kinausap ko si Puloy. Nagtanong ako kung paano naging aswang ang babae. Nasaan yung tao lang naman ito? Natural. Magsasaan yung tao talaga yan dahil sa ginawa ko. Binasag ko yung abilidad. Huwag mo sigurong naisin na makita yung totoo nilang anyo. Hihimatayin ka lang sa takot. Wika ni Puloy. Tumango lamang ako at inisip na posible nga yun. Albularyo kasi siya at siya lang ang nakakaalam nito. Muling nagsalita si Puloy. Gagamitin niya umano ang babae. Siyempre, napakunot kagad ang mukha ko nun. Nagtanong kung bakit gagamitin.
Naisip ko kasi na baka pagsasamantalahan niya. Pasensya na pero dumumi kasi ang isip ko noon. Hirap naman magsinungaling. Lalabas na hindi na totoo ang kwento ko. Maganda kasi talaga ang babae. Kumbaga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Yawaman ka. Kagamitin kong bihag. Hindi ang kung anong laman ng kokote mo. Animal ka. Mana ka sa tatay mo ha. Hindi naman may pagkakaila eh. Napaaga yung pag-aasawa mo. Para ako nung sinampal ng kahihiyan. Napatango ako noon at nanghingi ng pasensya. Ilang saglit lang ay may inabot sa akin si Puloy. Kahoy na kulay itim. Pero korting patalim ito. Nagtanong naman ako kung para saan yon. Ang sabi ni Puloy, dignum daw yon. Pangontra sa aswang. Kung magkataong manghas daw ito sa amin, saksakin ko daw ng walang pag-aalinlangan. Pero tingin niya, hindi na kami ang punteriya. Bagkos ay si Puloy na ang punteriya ng matanda. Natitiyak siyang may sasagip sa babae. Kung hindi daw sa gabing yon, bukas ng umaga, kahit na may araw pa. Medyo nakaramdam ako noon ng pag-aalala. Kasi ang bahay nila Puloy, malayo sa mga kapitbahay. Malapit sa dagat pero nasa liblib banda. Kaya sinabi ko na pwede ako makatulong. Pero gaya ng sinabi niya kay tatay, ganun din ang sinabi niya sa akin. Wala siyang kasama at dapat siya lang. Dahil siya lang daw ang may kaalaman. Ang nanay niya ay palilikasin niya muna. Pansamantala lamang daw ito. Hindi na ako nagsalita noon. Maya-maya pa, umuwi na ako. Nang makarating sa bahay, nakita ko doon ang pinsan kong si Kuya Ramon. Ipinaalam pala ni tatay ang nangyari pero hanggang doon lamang sa pamilya namin. Gawa ng baka magdulot daw ito ng katatakutan. Si Kuya Ramon naman ay may sakbit na itak. Hinayaan ko lang naman yon. Basta si Edna ay nasa silid na nila nanay at tatay. Doon na lamang daw kami at wag sa sala. Nilagyan pa ng harang ang kisame. Kung sakaling manalasa ang aswang, ay hindi ka agad dediretso sa asawa ko yon. Naiisip ko yung babae. Naiisip ko din ang posibleng mangyari. Natitiyak akong magiging magulo ito. Pero labas na kami doon. Si Puloy na rin naman ang nagsabi na siya na ang punteriya. Kinabukasan, bumisita si Puloy. Kasama nito ang babae at hindi na nakatali nun. Nakabihis pa ito, pero mahigpit na hinawakan ni Puloy sa bisig. Nakayuko lamang umano yung babaeng yon. Dumalaw daw kagabi ang lola nito pero umalis din kaagad. Nag-iiyak si Susan. Wala nang tiyak ang buhay niya. Baka kapag pinakawalan siya ayun pa ang dahilan na mamamatay siya. Gawa nga ng nabunyag na daw ni Susan ang lahat. Totoo ngang malapit lang sa lugar namin sa bukid ang tirahan nila. O tapos, anong gagawin mo dyan? Tanong ni Tatay Samuel kay Puloy. Dadalhin ko sa lugar nila. Ngayon kailangan ko na ng tulong nyo. Hindi na kasi palimi yung patungo sa lugar eh. Ladlaran na to. Mungkahi ni Puloy. Ako noon ay kaagad ding nagsabi na sasama. Maging si Kuya Ramon. Yung babae, kalmado lang naming dinala. Yun bang parang kasama lang na tila barkada. Inaabisuan kasi ito ni Puloy na wag gagawa ng kilos na mapaghahalataan ng mga taong madadaanan namin. Kapalit nito, itatago niya ang pagkatao ng babae. Yun naman ang pinakamaselan sa aswang. Ang pagkatao nito. Dahil sa oras na may makakaalam na iba, tiyak yari sila. Pumayag naman si Susan. Hapon na kami nang makarating sa bukid.
Dumaan pa kami noon sa bahay namin. Tumambay ng panandalian habang nakikiramdam si Puloy sa buong lugar. Ang sabi ni Puloy, pugad nga daw ng aswang ang lugar na yon. Napakatinik dahil nakaya ng mga itong mamuhay ng matagal nang hindi napapansin ng mga taong nakatira. Kung walang naging engkwentro, mananatiling lihim ang lugar ng aswang. Ako, walang-wala lang. Narinig ko ang pag-uusap nila tatay. Anong oras ba umano kami kikilos nun? Sabi naman ni Puloy, takip silim daw. Basta magdala lang daw kami ng kahit na anong sandata na magagamit para protekta ng sarili. Siya na ang bahala sa pagbasag umano ng abilidad ng aswang. Hindi ko alam kung ano ba yung pagbasag-basag na yan. Basta ang naiintindihan ko lang, mawawala ang bisa ng pagiging aswang ng isang tao. Noong palubog na ang araw, napansin ko si Susan. Namumutla. Para bang kinakabahan ito. Napakalikot ng mga mata. Nawari ba'y naghahanap ng pagkakataong tumakas. Pero hindi yun mangyayari. Dahil hanggang sa mga sandaling ito, hawak-hawak pa rin siya ni Puloy. May nakalingkis pa na bandana sa kanilang kamay. Yun bang nakatali? Para masigurado na hindi talaga makakawala. Nagmungkahi si Puloy na kung saang direksyon patungo ang babae. Susunod kami. Basta siguraduhin lang umano na doon mismo sa kung saan nakatira ang aswang na lola. Ayon, pumayag naman si Susan. Kinikilabutan ako ng mga sandaling yon. Lalo na nang makapasok kami sa gubat. Hindi naman ito yung gubat na sobrang luma na. Kagaya na lang ng may naglalaki ang mga puno. Karaniwan lang. Basta makikita doon ay mababang kahoy at mga damong lampas tao. Walang tiyak na daan. Basta kung saan tutungo ang babae, ay doon din kami sumusuot. Ang layo pala. Siguro'y mga kalahating oras ata yon. Tapos si Susan, sinabi ng sa unahan, bahay na umano nila. Napakabaho ng lugar. Yun bang parang kung saan-saan na lamang dumudumi ang mga nakatira doon. Inisip ko nga na baka maraming bahay. Kaso nang nagpatuloy kami sa paglalakad, aba, nakakita ako ng isang tahanan doon. Kubo lamang ito at may daan, pero nasa ibang direksyon yon. Malinis ang lugar at halatang napapangalagaan. Sa mga sandaling yon, kalulubog pa lamang ng araw, kaya hindi pa gaano madilim. Napakatahimik ng lugar. Hanggang sa sumigaw si Puloy. Tinawag nito ang pangalan ng matanda. Narinig kong Telma yon. Siguro ay nalaman ni Puloy ang pangalan dahil na rin sa dalaga. Paulit-ulit yun sa pagsisisigaw. Ilang saglit lang ay may sumilip sa bintana ng bahay, pero matandang lalaki ito. Nagkatitigan kami noon ni tatay. Si Puloy naman ay binati yon at sabi pa nito, "Oh, may iba pa pala. Manong, magandang gabi. Siguro apo niyo tong babae, di ba? Nasaan po yung matandang babae na si Telma? Pwede ba siyang makausap?" Hindi kagad nagsalita yung matanda. Tumango lamang ito at nagtungo sa beranda. Makikitang may sinisipat pa yun sa paligid. Hanggang sa... "Hindi pa dumadating si Telma." "Abay Susan, bakit mo naman dinala ang mga yan dito?" Hindi sumagot si Susan sa matandang lalaki na yon. Sa halip ay doon ito nagsalita kay Puloy. Ang sabi ng dilag, nagtatago lamang sa paligid ang lola niya. Ang matandang lalaki ay kapatid ng lola nito. Ang pangalan nito ay Duro.
Huwag daw siyang hahayaan sa lugar dahil papatayin siya ng mga ito. Nagkukunwari lamang umano ang matandang nakikita namin na yon. Alam ko, papakawalan kita, pero huwag kang lalayo wika ni Puloy. Kinalas ni Puloy ang bandana na nakatali sa kanilang mga kamay. Hindi naman umalis ang babae. Nanatili lamang ito sa tabi ni Puloy. Ilang saglit pa, lumabas na ang matandang babae. Nawindang ako nun. Naroroong nanggagaling ito sa masukal. Tama ang hinala namin ng asawa ko. Ito nga ang aswang na matanda. At ito din ang nakita ko noon habang sumasakit ang tiyan ni Edna. Lumapit ito sa akin pero ang simpatya nito ay nakatuon sa babae. Nakasimangot ang muka. Halatang galit na galit. Maya-maya pa ay may lumabas pang isa. Lalaki na nasa husdo na ang edad. Tingin ko ay kaidaran lamang ng aking ama. Pabulong na nagwika si Susan. At ang sabi nito, ang nakikita namin ay yung tiyuhin niyang taga Bien Unido. Ito daw ang nananalasang orihinal. Ito daw ang matagal ng perwisyo sa lugar. Wala akong paki kung sino pa sa inyo. Lahat naman kayo may masasamang loob Hindi lang siya ang perwisyo, kung hindi ang pamilya niyo mismo. Abay, akalain mo ba namang marami pala kayo? Wika ni Puloy doon kay Susan. Sa maniwala man kayo o sa hindi, para bang may mahika itong si Puloy. Bigla na lang kasing nilapitan yung ng matanda. Hinawakan ng balikat nito. Kitang-kita ko kung paano mamilipit sa sakit ang matandang yon. Napalood sa lupa. Umiyak ito ng umiyak. Yung tiyo ni Susan ay akma pang lalapit pero matutulad ka sa kanya kapag may ginawa ka. Kung ako sa'yo, dyan lang ako. Makikinig sa kung anong sasabihin ng albularyo. Ngayon, alam ko na kung sino-sino kayo. Pwede ko kayong patayin ngayon din. Siguro naman hindi nalingid sa kaalaman niyo ang patungkol sa akin, di ba? Malamang, alam ko sa sarili na maging ako ay pinag-aralan niyo na rin. Manang Telma, itong apo mo, huwag niyong gagalawin. Pakakawalan ko kayong lahat. Pero wag na wag kayong mananalasa pa. Hindi ako masamang tao para pumatay na lang ng basta-basta. Usapang tao sa tao ito. Hindi ko iniisip na aswang kayo. Lahat naman may karapatan. Sana ang usapang ito magtatapos din sa usapang panig ng tao. Wika ni Puloy. Dagdag pa nito, kahit saan magpunta ang mga aswang, matutukoy na ni Puloy. Kaya walang takas ang mga ito sa kanya. Isang pitik lang ng daliri at konting orasyon ay titirik na umano ang kanilang mga mata. Pagkatapos nun, pinakawalan ni Puloy ang matanda. Si Kuya Ramon naman, tila ba nanggigigil ito? Bakit umano dinaan sa pakiusap? Hindi naman mapagkakatiwalaan ng aswang. Ang sabi ni Puloy, wala umanong dapat ipag-alala. Ipagpalagay na lamang daw naming hindi mapagkakatiwalaan pero wala din itong magagawa kung hindi ang magbago na. Sapat na ang makita sa personal ang mga ito at malaman ang mga pangalan. Sandata na umano yun para madali lang silang patayin. Hindi na lang nagsalita pa si Kuya Ramon. Si tatay naman at ako, nakamasid lang. Pero aminado ako noong takot na talaga ako. Hanggang sa bigla na lang sumigaw itong tiyo ni Susan. Halos mapatakbo ako nang bigla na lamang itong magbago ng muka. Nakakakilabot. Yung pisngi, umitim, tapos pumula yung mga mata.
Umusli din ng konti yung nguso. Si Kuya Ramon, bumunot ng itak nun. Si Susan naman ay sumigaw na wag gagawa ng hindi maganda ang kanyang tiyo. Habang si Telma naman, kinakawayan ng tiyo ng dilag at pinapakalma ito. Pero hindi yun nakinig. Abay, para mo na rin pinanindigan na tumataliwas ka sa usapan ah. Aber, sige nga, lumapit ka dito, sabi ni Puloy. Si tatay noon ay bumunot na rin ng itak. Ako naman, yung kahoy na kulay itim. Inihanda ko na riyan, pero nakatuon ang atensyon ko kay Susan. Baka kasi tumaliwas din ito bigla. Malay natin, nagkukunwari lang pala, di ba? Kaya sa oras na pumalag ito, sasaksakin ko talaga. Pero patuloy lamang ito sa pagpigil sa kanyang tiyuhin. Isang indikasyon na sumasang-ayon ito kay Puloy. Lumapit yung tiyo ni Susan kay Puloy. Kitang-kita ko kung paano maglakad na para bang gagamba nakakakuha lang. Pahinto-hinto ito at yung ulo ay parang sa manok. Bumabali-bali yon. Talagang nakakakilabot tingnan. Kumabig ako noon kay Susan. Si tatay ay inangat na ang itak. Samantalang si Puloy naman ay kalmado lang. Nakaduro ang isang kamay sa tiyo ni Susan at yung daliri ay nagsisenyas na pinapalapit niya ito. Mga segundo lang ang namagitan. Bigla na lang yung sumunggab. Parang lasing ito. Habang patungo kay Puloy, nawalan na lamang ng balanse at lumiis ng daanon. Tapos ay natumba sa masukal na parte. Para bang manok na tinamaan ng tari. Nakatakbo pa, pero mamamatay din ilang saglit lang. Ganun na ganun ang nakikita ko. Nangingisa yung aswang. Ang sabi pa ni Puloy, sino umano ang susunod? Pwede ding gawin ang ginawa ng isa pero ganun din ang kalalagyan. Lumapit si Puloy doon sa tiyo ni Susan. Sumunod si Kuya Ramon. Ako naman dahil sa tindi ng kuryosidad ay sumunod na rin noon. Nakikita kong tumitirik ang mga mata noong tiyo ni Susan. Nakalawit ang dila nito. Nasaan yung tao na yon? Para bang sinumpong ng epilepsy. Bumubula pa yung bibig. Ayon naman dito kay Puloy, hindi pa naman daw patay yon. Paralisado lang. Habang buhay ng paralisado ang aswang. May binanggit pa na klase ng orasyon si Puloy. Basta ang naiintindihan ko noon ay 3 makamandag na taladro umalo sa atardar. Ang tatamaan nito, yun lamang umanong may masasamang loob at kampon ng demonyo. Dahil kung sa tao niya ginamit yon, hindi uubra. Kayo nang lumigpit dito sa kamag-anak niyo. Siguro naman nakita niya na yung isang halimbawa. Susan, kung gusto mong sumama sa amin, pwede. Di ka din naman ligtas sa kanila eh. Tara na, mungkahi ni Puloy. Napapailing na lamang ako nun. Sobrang kalmado nitong si Puloy. Parang wala lang nangyari. Mantakin niyo, halos hiwalayan na ako ng saktong pag-iisip sa nervyos noon pero siya, parang wala lang talaga. Sumunod naman kami sa kanya hanggang sa makalayo na. Nakita kong tumatakbo itong si Susan at sumunod sa amin. Sabi pa nito, sasama na lamang daw siya pero ang problema, saan siya titira? Problema ba yon? Doon ka sa bahay. Malaki naman yung bahay. Mas mabuting doon at hindi ka susumpungin ng pagiging aswang mo. Sambit ni Puloy. Nararamdaman kong may pagkapilyo din itong si Puloy. Nakakatiyak akong may gusto siya sa babae. Bakit ka nga naman magmamalasakit ng ganun, di ba?
Pero sa ganda ba naman ni Susan, parang gusto kong banatin si Puloy. Pero natatakot naman ako at baka magalit. Langiya tong albularyo na ito. Sa bagay, binata pa naman. Mula ng araw na yon, hindi na gumambala pa ang aswang. Tiyak na mangyayari talaga yon. Maging yung tiyo ni Susan, hindi na rin ito makakapanalasa pa. Ito pala ang banggiitang aswang, hindi yung lola ni Susan. Pero sa kabila ng lahat, doon muna talaga kami nanatili sa bahay ng mga magulang ko. Hanggang sa napagdesisyonan na lang ng tatay na magtayo kami ng bahay sa malapit lang at iwan na lang ang bukid nun. May atraso daw kami sa aswang at kahit pa nabantaan ito ni Puloy, paano na lang kapag manabla, di ba? Ayun, nakapagpatayo kami ng bahay. Nahihiya nga ako sa kapatid ko dahil nag-loan pa ito sa pagiging guro niya. Imbis na ilaan sa bahay nila tatay, sa amin talaga. Pero ayos lamang umano yon sa kapatid ko. Basta wala daw kami sa peligro. Naisilang nga ang unang anak ko. Babae. Tuwang-tuwa si nanay at tatay. Maging kaming mag-asawa ay tuwang-tuwa din. Si Puloy, sino ba namang mag-aakala na totoo palang hinala ko? Naging asawa niya si Susan. Pero kami lang pamilyang nakakaalam sa pagkatao ng kanyang asawa. Mabait na literal itong si Susan. May suot ito na kung anong kwintas nun. Ayon sa tatay ko, sinabi ni Puloy na pagpawala daw yun ang sumpong. Kung iisipin, malawak ang naging saklaw ng kwento. Hindi lang patungkol sa akin, sa pamilya namin, kung hindi pati na rin sa kwento ng buhay ni Puloy. Mantakin nyo, albularyo, may asawang aswang. Pero yung aswang naman na yon, kung sa isda pa, mamahalin. Dugyot lang ang itsura ni Puloy at maitim pa pero maladyosa ang asawa. Kinaiinggitan pa nga sa amin yun eh. Sumasama pa nga yun sa panggagamot niya. Hindi na naasiwa sa mga pangontra. Parang nasanay na rin si Susan noon.